Para may handa po yung puso po natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. So lahat po tayo ay yumuko at manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito na iyong pinagkaloob po sa amin, panibagong buhay, panibagong pag-asa, at naway po Panginoon sa aming buhay na nalalabi dito sa mundong ito, ay patuloy niyo po kaming ingatan at patuloy niyo po kaming gabayan. Sa panahon po namin ngayon po, Panginoon, ay nararanasan po namin yung mga kapighatian at kahirapan sa aming buhay Kristiyano. Sa huling panahon ng aming kalakasan at buhay dito sa mundong ito, yung iyong tanda na ibinigay sa mga iyong alagad ay nakikita po namin sa panahon po namin ngayon. Sa pamamagitan po nito, Panginoon, tulungan niyo po kami na patatagin ng aming pananampalataya, palakasin ng aming espiritual na kalakasan sa aming buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito po, Panginoon, ay hindi namin makakaya kung wala po yung gabay at tulong po ninyo. Kaya patuloy po kami lumalapit sa iyo, na tulungan niyo po kami sa kabila ng nararanasan namin sa aming buhay Kristiyano. Kung may mga kapatiran po kami na hindi po namin kasama ngayon, at sila po ay nahihirapan at nagdurusa, naway po Panginoon, tulungan niyo po sila na malampasan ang lahat ng ito. Ikaw po ang humipo sa kanilang mga puso at tulungan niyo po sila na agaran na masagot ang lahat ng kanilang pinagdadaanan po, Panginoon. Kami po na iyong mga anak sa iyong harapan po, Panginoon, meron pa po kaming mga kahinaan sa iyong harapan, naway tulungan niyo po kami na patatagin ang lahat ng ito, Panginoon. Lalong-lalo na kung kami po ay nagkakasala pa sa iyong harapan, bilang iyong mga anak, naway tulungan niyo po kami na tuwirin at kalugod-lugod sa iyong harapan po, Panginoon. Kaya sa oras na ito, nagpapatuloy po kami na makinig ng iyong banal na salita at ipaunawa niyo po sa amin, sa aming buhay Kristiyano, kung ano ang nais niyo para po sa amin. Yung mga kapatiran po na yumuyuko sa iyong harapan at meron po silang panalangin sa iyong dakilang pangalan, naway po Panginoon, tulungan niyo po sila na masagot ang lahat ng ito at matupad ang lahat ng ito. Lalong-lalo na dinadalangin namin, Panginoon, yung nalalapit naming Grand Bible Seminar sa taon na ito, naway tulungan niyo po kami na akayin yung mga naliligaw na kaluluwa dito sa Tanawan Church at naway buksan niyo po yung kanilang puso at isipan upang magkaroon din po sila ng tunay na kaligtasan, kagaya po namin na iyong iniligtas mula sa aming mga kasalanan at nagdanak ang iyong mahalagang dugo para po kami ay maligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Okay po, so buksan po natin yung ating Biblia sa aklat po ni Mateo. Mateo chapter 9. Sa aklat po ni Mateo, Mateo chapter 9, verse 9 hanggang 13. Mateo chapter 9, verse 9 hanggang 13. So, babasahin ko po, sundan niyo lamang. Habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin," at siya ay tumayo at sumunod sa kanya. Habang nakaupo siya sa may hapagkainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan at umupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Fariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit na nakikisalo ang iyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Ngunit nang marinig niya ito, ay sinabi niya, "Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit." Kaya, basahin natin ng sama-sama verse 13. "Kaya humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid,
kundi ang mga makasalanan. So dito po ay patuloy po natin nababasa yung aklat po ni Mateo. So maaari sa taon na ito, yung iba nag-start po dito sa aklat po ni Mateo at yung iba po ay sa Genesis. So kagaya po ng alam po natin ay si Mateo po ay isa pong maniningil ng buwis. So dito po, pinapakilala niya yung kanyang sarili na siya ay isang maniningil ng buwis. So sa ibang aklat po, sa aklat ni Marcos at saka ni Lucas, yung pangalan niya po doon ay Levi o kaya Levi. No? So sa pamamagitan nito ay natutunan natin at magkaroon po tayo ng reflection sa buhay po ni Mateo. Kaya dito po mismo nakita natin na nakaupo siya sa isang lugar na siya po ay isang maniningil ng buwis. Kaya dito po mismo ay nakita po siya ng Panginoong Jesucristo at sinabi niya, sumunod ka sa akin. So ito po mismo ay nakikita nila ng mga Fariseo na sa tingin nila ay ito ay isang makasalanan. Ito ay isang kasalanan. Di ba? Sa tingin po ninyo, ano sa palagay po ninyo? Yung trabaho po ba na maniningil ng buwis ay isang kasalanan? Makasalanan? Sa tingin po ninyo. So ito ay hindi po kasalanan. Di ba po? So lahat po tayo ay may mga trabaho. Di ba po? May mga trabaho po tayo. Pero dito po mismo, sa paningin po ng mga Fariseo, ay siya po ay isang makasalanan. So ito po ay trabaho niya. Ginagampanan niya lamang po yung kanyang tungkulin. Ginagampanan niya lamang po yung kanyang tungkulin bilang isa pong maniningil po ng buwis. Kaya sabi dito sa verse 9, habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At siya ay tumayo at sumunod sa kanya. Kaya dito po mismo, sa aklat po ni Mateo, so nakikita po natin na siya po ang unang aklat dito po mismo sa New Testament at namamagitan ito po mismo sa Old Testament. Kaya dito po mismo pinapakilala ni Mateo yung kanyang sarili na isa siyang maniningil ng buwis. So halos 3.5 years na magkasama po sila ng Panginoong Jesucristo. So maaari sila po mismo ay nagpi-fellowship nakasama ng 12 mga apostol at kasama po ng Panginoong Jesucristo. Pinapakilala niya sa kanyang testimony na siya po ay isang maniningil ng buwis. Kung ano po yung kanyang mga nakaraan. Di ba po? Kung ano po yung kanyang mga nakaraan. Ito po ay testimony niya na pinapakilala niya yung kanyang sarili kung ano po siya dati. Di ba? Tayo din po ngayon ay meron din po tayong past, kagaya din po ni Mateo. Meron din po tayong future at meron din po tayong present. Kaya kagaya ni Mateo, na-meet niya po ang Panginoong Jesucristo at nakilala niya yung Panginoong Jesucristo at nalaman niya na ang Panginoong Jesucristo ay siya maglilinis ng mga kasalanan. Kagaya din po natin lahat. Na dumating sa atin, nung nakikinig po tayo ng Bible Seminar, na dumating sa atin yung salita ng Diyos at yung sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, ay nalaman natin na nilinis niya lang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya sa Biblia po, yung pagkaunawa po nila, yung maniningil ng buwis ay kasalanan. Pero lahat po tayo ay may kanya-kanyang trabaho. Yun po ba ay kasalanan? So hindi po yun kasalanan. Yun ay ginagampanan niya lamang po yung kanyang tungkulin bilang isang maniningil ng buwis. Di ba kapag may trabaho po tayo, di ba ginagampanan po natin ito ng mabuti? Di ba? Ginagampanan natin ito ng mabuti. Dahil yun ang trabaho natin. Kaya ganun din po si Mateo. Kaya gaya ng alam natin, kahit ito po si Mateo, sa panahon niya, ay nakakagawa din po siya ng kasalanan at nung na-meet niya ang Panginoong Jesucristo, doon po nagbago po yung kanyang buhay. Kaya nung nakilala din po natin kung ano po yung nagawa ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay, so nagbago din po yung ating pananaw, nagbago din po yung ating pag-uugali, nagbago din po yung ating pagkakilala po sa Panginoon. So dati, pagkakaalam natin, namatay ang Panginoong Jesucristo para saan? Para sa blessing? Hindi po, kundi para po sa kaligtasan ng ating espiritu. Para sa kaligtasan ng ating espiritu. Kaya yung pagbabayad po ng buwis, ito po ba ay tama o mali? Sa tingin po ninyo. So, tama po ito. Dahil ito po mismo, namumuno, may mga namumuno sa bansa natin, at tayo po mismo ay kailangan din po magbayad po ng buwis.
Di ba? Ngayon pong January, magbabayad po ng tax. Di ba? So ito po mismo ay karapatan natin na magbayad at magpasakop po tayo sa ganito pong gawain. Ganon din po sa panahon po ng mga Romano, sa panahon po nila. Kaya sa Roma chapter 13, tingnan po natin. Roma chapter 13, verse 6 hanggang 7. Roma chapter 13, verse 6 at 7. So sabi po dito, sapagkat sa gayon ding dahilan ay nagbabayad din kayo ng buwis, sapagkat ang namamahala ay mga lingkod ng Diyos na patuloy na nangangasiwa sa bagay na ito. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila ay nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang, pangaral sa dapat parangalan. So dito sabi po, sapagkat sa gayon din dahilan ay nagbabayad din kayo ng buwis sa dapat buwisan. So kaya sa panahon po ng mga Roma, so ito po mismo ay kailangan po magbayad ng buwis. 'Di ba? Sa panahon po natin ngayon ay ganito rin po ang ginagawa po natin. Nagbabayad din po tayo ng buwis. Ito po yung pagpapasakop sa namumuno po sa atin lahat. Kaya ito po yung trabaho po ni Mateo. Ito po yung kanyang trabaho na ginagampanan po niya, yung paniningil po ng buwis. Kahit ang Panginoong Kristo, sa panahon niya, nagbabayad din po siya ng buwis. Alam niyo po ba? Na ang Panginoong Kristo ay nagbabayad din po siya ng buwis. Kaya tingnan natin muli sa Mateo chapter 17. Mateo chapter 17. Mateo chapter 17, verse 24 at 25. So sabi po dito, sa verse 24 at 25, pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis na kalahating siklo at sinabi niya, hindi ba nagbabayad ng buwis sa templo ang iyong guro? Sinabi niya, oo, nagbabayad siya. At nang dumating siya sa bahay, inunahan na siya ni Jesus tungkol dito. Sinasabi, ano sa palagay mo, Simon? Kanino naniningil ng bayad o buwis ang mga hari sa lupa? Sa kanila bang mga anak o sa ibang tao? Kaya dito po mismo, nung nabubuhay pa ang Panginoong Kristo, nagbabayad din po siya ng buwis. Kaya ano pong sabi po ni Pedro? Oo, nagbabayad siya. Kaya ito po mismo, kahit ang Panginoong Kristo ay nagpapasakop din po siya sa namumuno sa mundong ito. Kaya ito po ay patuloy na nangyayari sa panahon po natin ngayon. Kaya tayo po ay kailangan magbayad din po ng buwis. Di ba po? Kasi kapag hindi tayo magbayad ng buwis, ito po ay may dagdag, di ba? May patong kapag nakalimutan po natin ito magbayad. Kaya ito po mismo nakikita natin na karapatan din po magbayad po ng buwis. Ito po yung trabaho po ni Mateo. Ngunit, ito po mismo ay sinubok po ang Panginoong Kristo. So tingnan po natin sa chapter 22. Chapter 22 po. Verse 17 hanggang 22. Sabi po dito, sabihin mo nga sa amin, ano sa palagay mo, matuwid bang magbuwis kay Caesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang kasamaan. Sinabi niya, bakit ninyo ako sinusubok mga mapagkunwari? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pambuwis at dinala sa kanya ang isang denaryo. Sinabi niya sa kanila, kaninong larawan ito at ang nakasulat? Sinabi nila sa kanya, kay Caesar. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. Nang marinig nila ito, namangha sila, kanilang iniwan siya at sila'y umalis. So dito po mismo, nakita po natin na sinubok po ang Panginoong Kristo. So kung ano ang nararapat, so yun po ang ibigay. Di ba po? Kung ano yung sa tax, yun din po ang ibigay. Kung ano yung para sa Diyos, yun din po ang ibibigay. Kaya dito po mismo ay balance po yung pagkasabi po ng Panginoong Kristo. Kaya yung isang maniningil ng buwis po ay hindi po ito kasalanan, kundi ginagampanan lamang po
yung tungkulin nila bilang isang maniningil ng buwis. Pero, ito po mismo ay nakikita po ng mga Fariseo dahil sa likod nito, ano pong meron? Meron po itong mga nagagawang anomalya. Di ba po? Kahit sa panahon natin ngayon, di ba? Kahit sa isip natin, ay sa likod ng mga ito ay meron mga anomalyang nangyayari. Meron pong mga kupit, meron pong mga yung under the table na tinatawag, di ba po? Yung mga ganun. Kaya dito, ito po mismo ang nakikita po ng mga Fariseo. Bakit yung guro nyo nakikisama sa isang makasalanan? Kaya ito po ang sinabi ng mga Fariseo. Pero sa panahon po nila ng Panginoong Jesucristo, sa panahon po ng mga Roma, ito po ay tungkulin na magbayad sila ng buwis. Dahil ito po mismo, sa panahon ng mga Romano, ay kailangan nila magbigay po ng buwis. Yung mga Israelita ay kailangan magbigay po ng buwis. Kaya dito po, nagulat po ang mga Hudyo o yung mga Fariseo. Bakit ang Panginoong Jesucristo ay nagkikisama sa isang maniningil ng buwis? Kaya sa paningin nila, ito po ay hindi katanggap-tanggap. Dahil nakikita nila ay ito'y kasalanan. Ito ay kasalanan. So, kagaya nito, bakit lumapit ang Panginoong Jesucristo kay Mateo? Dahil nakita niya na ito ay makasalanan. Bakit nga ba pumarito ang Panginoong Jesucristo? Dahil sa kasalanan po ng sanlibutan. Dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya dumating sa atin ang tunay na kaligtasan na pinapakita sa atin ng Diyos kung paano siya nag-sacrifice para po sa atin lahat. Namatay siya para linisin tayo ng ating mga kasalanan. Ito yung nakikita po ng Panginoong Jesucristo. Kaya isang larawan po ito kung bakit pinili niya si Mateo. Bakit pinili niya si Mateo? Bakit? Dahil yun po mismo ang nakikita ng mga Fariseo na sila ay makasalanan. Kung ang Panginoong Jesucristo ay lumapit sa mga Fariseo, sa tingin po ninyo, yung mga tao ay maniniwala po ba? Sa tingin po ninyo, maniniwala po ba na ililigtas lang ng Diyos yung mga matuwid? Hindi po. Hindi sila maniniwala na kailangan matuwid lang ba ang ililigtas? Papaano yung mga makasalanan? Ay doon po mismo, unang nakita ng Panginoong Jesucristo, ito po si Mateo. Para maibahagi ni Mateo yung kanyang buhay. Kaya dito nasusulat, ano po sabi ni Mateo? Pinapakilala niya yung kanyang sarili na siya po ay isang maniningil po ng buwis. Pinapakilala niya yung kanyang sarili. Kaya dumating ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Ganon din po sa atin. Dumating din po ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Kaya dito, ano sa paningin po ninyo? Ito ba ay karapat-dapat sa paningin natin na lumapit ang Panginoong Jesucristo doon kay Mateo? Karapat-dapat ba ito o hindi? Karapat-dapat po ito. Dahil doon po mismo nilalarawan ng Panginoong Jesucristo na kailangan niya lumapit po sa makasalanan. Di ba yung mundong ito ay punong-puno ng kasalanan, ngunit pumunta siya para po tayo ay iligtas. Pumarito siya para po tayo ay iligtas. Kagaya ni Mateo, kagaya ng sinabi ko kanina, meron din po siyang past. Di ba po? May mga past po siyang kasalanan. May present din po siyang mga kasalanan. Ganon din po tayo. May past, present at future na kasalanan. So tingnan po natin yung past natin na kasalanan. So sa Tito po, chapter 3. Tito, chapter 3, verse 3. Tito, chapter 3, verse 3. So, basahin po natin ang sama-sama. Sapagkat tayo rin naman, noon dati, ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan, na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa. So, maaari yung buhay din po ni Mateo ay ganito rin. Di ba po? Suwail, hangal, and then, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa, kalayawan. Di ba po? Kasi nilalarawan po sa Biblia yung buhay po ni Mateo. Di ba? Nung na-meet niya ang Panginoong Jesucristo, pinaghanda niya ang Panginoong Jesucristo ng isang bonggang-bongga. Di ba? Naghanda po siya. So, ganun din po yung nangyari, yung past ni Mateo. Kaya sabi dito, tayo rin naman noon, nung dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang,
mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan, na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa. Ganito po yung past natin, na nabubuhay tayo sa hindi nakikilala yung tunay na Diyos. Pero ngayon, dumating po ito sa atin lahat. Kaya dito, verse 4 at 7, sabi po dito, ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahan loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritong ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa paggawa sa buhay na walang hanggan. So doon po sa nabasa natin sa verse 3, yun ang dati, pero dumating sa atin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, pagkakilala natin sa Kanya. Kaya sabi dito, nang mahayag ang kabutihan at kagandahan loob ng Diyos na ating tagapagligtas. Kagandahang loob ng Diyos. Hindi po sa mabubuting gawa po natin, kundi ito po mismo ay kalooban po mismo ng Diyos. Kaya ano po sabi dito, iniligtas niya tayo sa lahat ng kasalanan natin. Kaya sabi dito, ayon sa kanyang kahabagan. Yung Diyos ay nahabag po sa atin lahat. Kaya naligtas po tayo. Kaya ganun din po si Mateo. Di ba? Si Mateo ganun din. Meron siyang nakaraan at dumating din po ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Iniligtas siya. Kaya nga dito sa Mateo, sa unang aklat ni Mateo, di ba? So doon po mismo pinapahayag niya na ginamit siya ng Diyos kung ano yung nakaraan niya. At ngayon, may nababasa tayong aklat ni Mateo. Dahil yun po mismo ang patutuon niya nung nakilala niya ang Panginoong Jesucristo. And then, bukod pa po doon, kapag nababasa natin ang aklat ni Mateo, di ba? Yung mga naisulat noon sa Old Testament, ay naibabanggit niya rin po dito kung ano yung mangyayari sa panahon. Di ba? Sa aklat ni Isaías, kung paano ipanganak ang Panginoong Jesucristo. Binanggit niya rin po dito kung paano ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Kaya po, yun po mismo ay nagawa ni Mateo para gamitin po siya ng Diyos. Dahil sa pamamagitan niya, maniniwala tayo na sa pamamagitan ni Mateo ay nagpatotoo ang Panginoong Jesucristo kung paano lumapit ang Diyos sa isang makasalanan. Kung hindi natin nakikilala ang Diyos sa buhay po natin, saan po tayo ngayon? Saan po tayo ngayon? Kung hindi natin nakikilala yung Diyos sa buhay po natin. So maaari, tayo po mismo ay nasa sanlibutan pa rin. Lalo-lalo na kapag weekend. Di ba po? Nasa mall, nasa galaan. Pero ngayon po, nung nakilala natin yung Diyos, saan tayo? Narito tayo. Patuloy sa Kanya pakikinig. And then, nag-fellowship po tayo ng sama-sama. Nananalangin po tayo ng sama-sama. Kaya nung naligtas din po si Mateo, ganun din po yung kanilang ginagawa. Kasama po ng 12 mga apostol. Kaya tinitestimony niya palagi, ako si Mateo, na isang maniningil ng buwis. Di ba? Bawat isa po sa atin, meron din po nakaraan, na yun din po ang tinitestimony po natin. Di ba? Ganito ako dati, pero ngayon, nung naligtas ako, so, nagbago yung buhay ko dahil tinatahak ko yung tuwid na landas. Tinatahak ko yung tuwid na landas na niligtas ako ng Diyos. Niligtas ako ng Diyos. Kaya doon po mismo, nung si Mateo po ay dati, so maaari nagmamataas siya sa kanyang sarili. Di ba? So bawat isa po sa atin, di ba, meron po mga pinag-aralan, pero yung iba, di ba, marami tayong nakakilala ng mga tao na nagmamataas sila kung ano po yung pinag-aralan nila. Di ba po? Nagmamataas sila sa kanilang sarili. So maaari, si Mateo ay ganun din, nagmamataas sa kanilang sarili. No? Pero nung na-meet niya ang Panginoong Jesucristo, doon po mismo ay nagbago yung kanyang pananaw. Ano po yung patutuod ni Mateo? Sabi niya, siya po ay isang maniningil na buwis. So tingnan pa po natin, Mateo chapter 10. Mateo chapter 10.
verse 2, so hanggang 4. So nakikita po natin dito yung pagkatawag ng Panginoong Jesucristo doon po sa 12 apostol. So sabi po dito, ang mga pangalan ng 12 apostol ay ito. Ang una ay si Simon na tinatawag na Pedro, si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kanyang kapatid, si Felipe at si Bartolome, si Tomas at si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na Cananeo at si Judas Iscariote na nagkanuno sa kanya. Kaya dito, nakikita natin sa aklat ni Mateo kapag siya laging sinusulat, sabi niya, ako ay isang maniningil ng buwis. Pero sa kabila ng lahat ng ito, si Mateo po, nung na-meet niya ang Panginoong Jesucristo, iniwan niya po lahat na meron siya. Di ba po? Ano po yung iniwan po niya? Yung magandang kita, hindi sumunod siya sa Panginoong Jesucristo. Magandang buhay, hindi sumunod siya sa Panginoong Jesucristo. So, mari, tayo rin po mismo. Di ba? Marami tayong iniwan na bagay sa mundong ito. Minsan, yung mga kaibigan natin, di ba? Naiiwan natin dahil inuuna natin yung gawain ng Diyos. Kagaya po nito. Naiiwan natin. Diba? Yun po mismo, yung pagsunod po sa Panginoong Jesucristo simula ng maligtas. So dito po mismo, ipinapakilala sa atin yung kanyang sarili. Diba? Na siya ay kahiyahiya din dati sa harapan po ng Diyos. Kahiyahiya din sa harapan po ng Diyos dahil sa kanyang mga nakaraan. Diba? So tayo po, bawat isa po sa atin, may mga nakaraan din na nakakahiya sa harapan po ng Diyos. Tama po ba? Bawat isa po sa atin, kahit ako, meron din pong kahiyayang karanasan sa harapan po ng Diyos noon. Di ba? Kahiya sa harapan po ng Panginoon. Bawat isa po sa atin. Pero nung na-meet natin at nakilala natin yung ginawa ng Diyos para po sa atin, yun po mismo ay binago niya po tayo. Binago po yung bawat isa po sa atin. So, paano tayo ngayon ginagamit ng Diyos nung tayo po ay kanyang binago? Paano po tayo niya ginamit? Sa pamamagitan po ng mga ministry. So, sa pamamagitan po ng mga ministry. Dito niya po, binabago po yung buhay po natin. Sa choir, media team, broadcasting, martial, evangelism, sa mga teacher, di ba, leaders, sa mga memory verse. Di ba po? Sa pagdadrive. And then, iba pang mga gawain sa church. Doon po mismo, ay ginagamit po tayo ng Diyos sa ministry. Ginagamit po tayo ng Diyos. So, ibig sabihin, yun po mismo ang pagpapasakop, kagaya po ni Mateo. Kagaya po ni Mateo. Bakit po? Dahil tayo po mismo ay hindi na po tayo bumabaling doon po mismo sa mga Diyos-Diyusan sa sanlibutan. Ano ba yung mga Diyos-Diyusan natin dati sa sanlibutan? Di ba? Yung mga kalayawan natin. Yun po yung mga Diyos-Diyusan natin. Pero ngayon, bumaling na po tayo dito sa Diyos na buhay. Kaya tingnan natin sa 1 Tesalonica, chapter 1. 1 Tesalonica, chapter 1. Unang Tesalonica, chapter 1, verse 9. Unang Tesalonica, chapter 1, verse 9. So, basahin po natin ito ng sama-sama. Sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paano bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyusan upang maglingkod sa Diyos at tunay na Diyos. Kaya sabi dito, kung paano bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyusan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Kaya ganun po ang nangyari po kay Mateo. Di ba? Nakilala niya at naririnig niya yung mga ginawa ng Panginoong Jesucristo ng mga kababalaghan na kanyang ginawa. So dito po mismo, nagbago po yung kanyang buhay. Nagbago po yung kanyang buhay. Kaya dito po mismo, ang paglilingkod po na tunay sa Diyos. Naglilingkod tayo sa Diyos na tunay. Hindi po tayo naglilingkod po sa gawa ng kamay ng tao. Kundi tayo po mismo ay naglilingkod po sa Diyos na buhay. Kaya sa Efeso chapter 4, tingnan natin. Efeso chapter 4, verse 7 at 8. Efeso chapter 4, verse 7 at 8. Sabi dito, subalit bawat isa sa atin ay binigay ang biyaya
ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Kaya't sinasabi, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag, ang pagkabihag at nagbigay siya ng kaloob sa mga tao. So bawat isa po sa atin, na binihag tayo ng ating mga kasalanan, sabi po, iniakyat niya, kinuha niya, dinala niya po lahat. Kinuha niya lahat. And then, bago po nito, sabi niya, nagbigay siya ng kaloob sa mga tao. Ito po mismo, yung gabay ng Holy Spirit para po sa atin lahat. Ginagabayan po tayo ng Holy Spirit sa ating buhay, pananampalataya. Kaya verse 24 hanggang 22, kung tunay na siya ay inyong narinig at tinuturuan sa Kanya kung paano ang katotohanan ay na kay Jesus, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Di ba po? So dito po mismo, sabi po, alisin natin yung dating, yung paraan ng ating pamumuhay. Yung hindi pa natin nakikilala po yung Diyos na buhay. So ibig sabihin, iwanan natin ang nakaraan. Iwanan natin ang lahat ng ito. Sa pamamagitan po nito, ay matibay na tinatayo natin yung pundasyon. Matibay na tinatayo natin ang pundasyon sa ating buhay, pananampalataya. So ano yung unang pundasyon ng pananampalataya po natin? Yung unang pundasyon ng pananampalataya po natin, yung nalaman natin na nilinis na ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng Kanyang dugo. Yun ang tunay na nagpapatibay ng pundasyon ng ating pananampalataya. Pero kailangan natin itong tapusin. Hanggang sa buhay po natin, habang malakas pa tayo, kailangan natin itong tapusin. So nakakahiya po sa maraming pong mga tao, sa mga unbelievers, kapag hindi natin ito kayang tapusin. Di ba po? Halimbawa, pag nagtayo ka ng isang bahay, nandiyan na ang pundasyon, nasimulan mo na, naging matibay ng pundasyon. Pero, pag hindi mo tinapos, ano po ang maririnig po ninyo? Ha? Siguro nawalan ng pera, siguro naubos ang pera. Di ba? Siguro naubos ang pera o kaya winaldas niya yung pera, kaya hindi natapos yung kanyang bahay. Ganon din po yung pananampalataya po natin. Once na tayo po mismo ay tumalikod sa Diyos, yung pundasyon ng pananampalataya natin, hindi sila maniniwala sa ating pananampalataya sa Diyos na buhay na nasa Biblia. Pag hindi natin tinapos yung ating takbuhin. Kaya sabi, alisin natin lahat and then, tunguhin natin yung ating pundasyon ng pananampalataya. Kaya wag natin bigyan ng pagkakataon yung dyablo na mamuhay sa atin. Kaya sabi po dito, sa verse 27 hanggang 13, sabi po dito, at hayaan bigyan ng pagkakataon, huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang nagnanakaw ay huwag na magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay maibahagi sa nangangailangan. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pamamagitan sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. At huwag ninyo pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Di ba? Sabi ito, huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ng dyablo na pumasok sa buhay po natin. Kaya yung dyablo po, nandiyan dyan, palagi po siya, nakatabi natin. So maaari, nandiyan siya ngayon nakikinig. Binaparamdam sa atin. Hinihipan yung mga mata natin para tayo ay malinlang at hindi makapagkinig ng mabuti. Ganun po siya. Matinik po siya. Kaya huwag tayo magpaninlang at huwag pumasok sa ating buhay. Ito po yung dyablo. Kaya dumating po sa atin itong kaligtasan, tayo po ay tunay na born again. Naligtas ng Diyos. Kaya sa 2 Korinto, chapter 5, so tingnan natin, 2 Korinto, chapter 5, verse 14, sabi po dito, ang pag-ibig ni Kristo ay umihimok sa amin sapagkat kami ay lubos naniniwala
na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Verse 15, basahin po natin. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag na mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa Kanya ay namatay at muling nabuhay. So dito po mismo sabi, ang pag-ibig ni Kristo ang umihimok sa amin. Kaya ganun po ang dumating po kay Mateo, na nalaman niya na minamahal siya ng Diyos. Nalaman niya na minamahal siya ng Diyos. Ganun din po sa atin, di ba? Nalaman natin na minahal tayo ng Diyos. Namatay siya para po sa atin lahat. Kaya sabi dito, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay namatay. Sapagkat namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag na mabuhay para sa kanilang sarili. So, ibig sabihin, tayo po mismo mga nabubuhay kay Kristo Jesus, ay yung Diyos nabubuhay para po sa atin lahat. Para sa atin lahat. Tinutulungan po tayo ng Diyos. So, ibig sabihin, yung nalalabi na buhay natin at kalakasan natin sa mundong ito po mismo ay pag-aari na po ng Diyos. Simula nang ipinanganak tayo, hanggang hindi pa nakikilala natin yung Diyos, namumuhay tayo na ayon po sa takbo ng dyablo, na ayon sa takbo ng sanlibutan. Pero nung tayo po ay na-save, tayo po mismo ay na-save at naunawaan natin ito, yung buhay at kalakasan natin na nalalabi sa mundong ito po mismo ay pag-aari na po mismo ng Diyos. Kaya nga sabi dito, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya, na alang-alang sa Kanya, sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Para lamang po sa Diyos yung ating natitirang buhay at kalakasan, hindi po para po sa takbo ng sanlibutan ito, kundi para po ito sa Diyos. Kaya ganun po ang ginawa po ni Mateo. Nung na-meet niya po ang Panginoong Jesucristo, sige, ang lahat ng ito, baliwala na ito. Yung aking mga nakaraan, yung aking kayamanan, baliwala na lahat ng ito nung na-meet niya ang Panginoong Jesucristo. Kaya doon po mismo, ay pinapakilala sa atin kung paano po dapat tayo magbago po sa ating buhay. Kaya balik po tayo Mateo chapter 9. Mateo chapter 9 verse 12 at 13. Mateo chapter 9 verse 12 at 13. So sabi po dito, ngunit ang marinig niya ito ay sinabi niya, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng magagamot, kundi ang mga may sakit. Kaya humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Kaya dito po mismo isinulat po ni Mateo para po ito sa atin, na hindi po marito ang Panginoong Jesucristo para po sa isang matuwid, kundi para po sa isang taong makasalanan. Kaya kung tayo po mismo ay hindi natin inaamin sa ating sarili na hindi tayo makasalanan, wala po tayo dito ngayon. Tama po ba? O inaamin natin sa sarili natin, ay hindi ako makasalanan, wala tayo dito ngayon. Pero, nung narinig natin na tayo ay isang makasalanan sa harapan ng Diyos at kung ano ang kapalaran ng isang makasalanan, narito tayo ngayon. Dahil ito po mismo ang natutunan at naunawaan natin, yung ginawa ng Diyos para po sa atin. Hindi siya pumarito para sa isang taong matuwid, kundi pumarito siya para po sa isang taong makasalanan. Kaya, unang Timoteo chapter 1 verse 15. Unang Timoteo chapter 1 verse 15. So sabi po dito, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito. Kaya dito po mismo, nakikita natin na ang salita ng Diyos ay tapat. Di ba? Ang salita ng Diyos ay tapat at lubos na tanggapin. Kaya na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Tanungin ko po kayo, naunawaan niyo po ba yung kaligtasan po ninyo? Parang hindi. Parang hindi kayo sumasagot. Naunawaan niyo po ba yung kaligtasan ninyo? Yes.
Once na naunawaan natin ang kaligtasan natin, so yun po mismo, yung part na ng buhay natin, nakagaya po ni Mateo, na kailangan sumunod po tayo sa Panginoong Hesukristo. Kagaya po ni Mateo. Kaya pinapaliwanag sa atin sa aklat ni Mateo, na hindi lamang po pumarito ang Panginoong Hesukristo para sa mga taong matuwid, kundi para po sa taong makasalanan. Kaya marami po mga tao na sinasabi nila sa kanilang sarili, hindi ako makasalanan. Kaya kapag tayo po ay nag-evangelize, nag-street evangelism, ano pong sabi ng mga matatanda ngayon? Sabi po nila, yung anak ko na lang, yung kapitbahay ko na lang. Kasi matanda na ako eh. Di ba madalas ganun po yung kanilang sinasabi? Matanda na ako, yung mga anak ko na lang. Sila na lang. Sila na lang yung inyong imbitahin. Hindi na ako. Malapit na ako. Kaya yung mga anak ko na lang. Madalas ganun po yung kanilang sinasabi. Pero kung malalaman sana nila ito, kung saan patutungo yung isang taong makasalanan, maaari magbago po yung kanilang pananaw at isip. Kaya dito po mismo, si Mateo, ganun po siya. Sumunod po siya sa Panginoong Hesukristo dahil natagpuan niya yung pag-ibig po ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa Filipos, chapter 1, so tingnan natin, Filipos po, Filipos chapter 1 verse 20. Filipos chapter 1 verse 20. So sabi po dito, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapatan, na gaya ng katapangan, na gaya ng dati. Gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. So, nakikita natin kung ano po yung mga nararanasan po ng mga apostol at yung mga nararanasan po ng mga unang Kristiyano. Sila po ay binubugbog, sila po ay binabato, sila ay kinukulong. Nararanasan nila yung mga kapighatian. Kaya ano pong kanilang lubos na inaasam? Sabi po dito, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya. Yun ang gusto mangyari sa buhay nila. Na sinasabi, pagdating ng Diyos ay hindi ako mapapahiya. Pag humarap ako sa Kanya ay hindi ako mapapahiya. Kundi ano po yung kanilang iniisip? Kundi sa buong katapangan, maging matapang ako. Maging matapang ako, na gaya ng dati. Kilala natin sa Apostol Pablo, kung gaano siya matapang na inuusig po yung mga Kristiyano, ganun din po, sabi niya, ganun din po dapat ako ngayon. Kung paano ko na-meet ang Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya, na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya iniisip niya, okay lang sa akin. Kung mabuhay ako, okay pa rin. Kung mamamatay ako, okay pa rin. Yun ang kanilang iniisip, doon sila po mismo na-meet nila ang Panginoong Hesukristo. Si Mateo, kaya naging matapang siya dahil na-meet niya ang Panginoong Hesukristo. Si Apostol Pablo, kung matapang siya dati, dapat sinasabi niya sa kanyang sarili, dapat ganun din ako. Nung nakilala ko ang Diyos, maging matapang din ako. Kung mabubuhay man, okay lang. Kung mamamatay, okay pa rin. Yun ang kanilang iniisip. Yun ang iniisip po ng mga naunang Kristiyano. Kaya handa silang mamatay sa Diyos. Handa silang mamatay sa Diyos. Kaya yung sakripisyo natin para po sa Panginoon, lalo-lalo na, di ba, kapag may mga retreat, yun ang sakripisyo natin para po sa Diyos. Hindi lamang po sa retreat, kundi sa banal na gawain, kapag tayo po ay may mga gawain dito sa church, yun po mismo ay banal na paglilingkod at pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Kaya yun po mismo si Mateo, yun ang kanyang ginawa, pati si Apostol Pablo. Kaya nakikita natin, pansinin po natin itong mabuti, mga brothers and sisters. Yung mga tinatawag po ng Diyos, dito po sa Biblia, ang mga taong busy sa buhay. Busy sa buhay. Nakikita natin. Si Mateo, ano pong trabaho niya? Isang maniningil ng buwis. Busy siya. Tama po ba? Pero nung na-meet niya ang Panginoon Kristo, agad siyang sumunod. So tingnan natin yung mga tao sa Biblia, kung anong trabaho nila dati,
at sila po ay sumunod sa Panginoong Hesukristo. Sa Mateo chapter 4, Mateo chapter 4, verse 18 hanggang 22. Mateo chapter 4, verse 18 hanggang 22. So babasahin ko po. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na naguhulog ng lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mangingisda. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. At sa kanyang paglalakad mula roon ay nakita niya sa bangka ang dalawa pang magkapatid. Si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid, kasama ni Zebedeo na kanilang ama na nag-aayos ng lambat, at kanyang tinawag sila. Kaagad nilang iniwan ang bangka at kanilang ama at sumunod sa kanya. So pansinin po natin, busy sila hindi? Busy. Tama po ba? Agad silang sumunod sa Panginoong Hesukristo. Tayo din po. Busy din po tayo sa buhay po natin. Pero, tinawag din po tayo ng Diyos. Sino pa po? So tingnan natin ang kwento po ni Eliseo sa Unang Hari, chapter 19. Unang Hari, chapter 19, verse 19 hanggang 21. Unang Hari, chapter 19, verse 19 hanggang 21. Babasahin ko po, sundan niyo lamang. Kaya't umalis siya roon at natagpuan si Eliseo na anak ni Shaphat na nag-aararo na may 12 paris ng baka sa unahan niya at siya ay kasabay ng 12. Dinaanan siya ni Elias at inihagis sa kanya ang kanyang balabal. Kanyang iniwan ang mga baka patakbong sumunod kay Elias at sinabi, hayaan mong hagkan ko ang aking ama at aking ina, pagkatapos ay susunod ako sa iyo. At sinabi niya sa kanya, bumalik ka uli sapagkat ano bang ginawa ko sa iyo. At siya ay bumalik mula sa pagsunod sa kanya at kinuha ang mga paris ng baka, kanyang kinatay ang mga iyon at inilaga ang laman sa pamamagitan ng mga pamatok ng mga baka. Ibinigay niya iyon sa taong bayan at kanilang kinain. Pagkatapos sumindig siya at sumunod kay Elias at naglingkod sa kanya. So tingnan po natin si Eliseo. Siya po ay isang magsasaka, nag-aararo. Busy siya. Pero, nung dumating sa kanya yung Diyos, siya ay tinawag. Di ba po? Tinawag. So, dito po nakikita natin yung larawan kung paano po tinatawag ng Diyos yung mga tao na busy po sa buhay. Kaya dito, naglingkod siya. Ito po ay tinawag, nagtatrabaho, siya ay masipag. Di ba po? Masipag sa buhay. So, yung mga nanay tatay dito, di ba po? Masipag din po kayo. Tama po ba? Kaya tinawag din po kayo ng Diyos. Busy kayo sa buhay. Pero tinawag po kayo ng Diyos. Sino pa po? Kahit po si Samuel ay siya po mismo ay naghahanap din po ng panibagong hari na kapalit po ni Saul. So, dito po mismo ay nakita natin kung gaano din po kasipag po si David. So, tingnan po natin sa unang Samuel, chapter 16, verse 11. Unang Samuel, chapter 16, verse 11. So, sabi po dito, sinabi ni Samuel kay GC, narito bang lahat ang iyong mga anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso, ngunit siya ay nag-aalaga ng mga tupa. At sinabi ni Samuel kay GC, ipasundo mo siya sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya ay dumating dito. So sino po ito? Ito po mismo si David. Siya po mismo ay masipag na pastol. Di ba po? Siya po mismo ay masipag po na pastol. Kaya dito po mismo, nakikita natin na busy po si David sa pag-aalaga po ng mga hayop. Pero, iniwan niya ang lahat ng iyon. Iniwan niya ang lahat ng iyon para sumunod po sa Diyos. Kaya ganoon din po si Elias.
Ano po nangyari? Yung kanyang mga hayop, kinatay niya, pinakain niya sa mga tao at sumunod po sa Diyos. Sumunod po sa Diyos. So, ibig sabihin, para wala siyang alalahanin, iniwan niya lahat para mag-focus po siya sa salita po ng Diyos. Kaya ganun din po sa buhay po natin. Di ba? Bago po tayo tinawag po ng Diyos, tayo po mismo ay busy din sa buhay po natin. And then, nagtatrabaho sa mga nag-aaral. Di ba? Busy din po kayo sa pag-aaral. Pero, tinawag din po kayo ng Diyos. Di ba? So, ano pa? Yung mga gawain. Busy kayo sa mga gawain. Di ba? Pero tinawag po kayo ng Diyos. So, pansinin po natin dito. Yung mga tinawag po ba ng Diyos na nababasa po natin, sila po ba ay mga tamad? O masisipag? Yes, masisipag po sila. Yung Diyos po ay hindi po siya gagamit ng tao na mga tamad. Kaya tayo po ay pinili ng Diyos dahil nakita ng Diyos na tayo po ay masipag. Para ano? Para magamit niya sa kanyang banal na gawain. Yun po mismo. Para magamit niya sa banal na gawain. Pero kung tayo po ay hindi magpapagamit, so ano tayo sa harapan ng Diyos? Kahiya-hiya po tayo sa harapan po ng Diyos kung hindi po tayo magpagamit. Pinakita niya ang kanyang kabutihan para maligtas tayo, ang kanyang kahirapan sa krus para po sa atin. Pero pag hindi po tayo magpagamit, ay kahiya-hiya po tayo sa harapan po ng Diyos. Kahiya-hiya po tayo sa harapan po ng Diyos. Kaya yung Diyos po ay hindi po siya gumagamit po ng taong tamad. Kaya tingnan natin dito, puro masisipag, busy sa buhay, yung tinatawag po ng Diyos. Kaya tayo, busy din po tayo sa buhay natin. Pero tinawag po tayo ng Diyos. Kaya Kawikaan, chapter 11, Kawikaan, chapter 11, verse 3. So kung nagbabasa po kayo kahapon, maalala po ninyo ito. Kawikaan, chapter 11, verse 3. So, basahin po natin ng sama-sama. Ang katapatan ng mga matuwid, ang pinapatnubay sa kanila, ngunit ang kalikuan ng mga taksil ang sa kanila'y sumisira. So, sabi dito, ang katapatan ng mga matuwid ang pumapatnubay sa kanila. Ginagabayan tayo ng Diyos. Kung tayo ay tapat sa Diyos, yung Diyos po, nariyan siya para gabayan po tayo. Para gabayan po tayo. Ngunit, sabi niya, ngunit ang kalikuan ng mga taksil, ang sa kanila'y sumisira. Yes, kung tayo po mismo ay tumatalikod sa Diyos, tinataksilan natin ang Diyos, sinisira natin yung magandang larawan ng ating Christian life. Sinisira natin sa harapan po ng Diyos. Kaya yung Diyos po ay tumitingin po siya doon po mismo sa naglilingkod po sa Kanya at ginagabayan niya po ito ng mabuti. Yes, yung buhay natin araw-araw, ginagabayan po tayo ng Diyos. Kaya sa Roma, chapter 12, Roma po, chapter 12, Roma, chapter 12, verse 11. Roma, chapter 12, verse 11. So, basahin po natin. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. So sabi po dito, huwag maging tamad. Huwag maging tamad, kundi ano po? Sa pagsisikap. Kailangan tayo magsumikap sa ating buhay, pananampalataya. Maging masipag sa pag-aaral ng Biblia, maging masipag sa pagbabasa, maging masipag sa pag-attend ng fellowship, maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Maging masipag saan? Maging masipag po sa lahat ng gawain sa Diyos. Maging masipag po tayo. Kaya sabi niya, huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa Espiritu na naglilingkod po sa Panginoon. Bakit? Sinabi sa atin ng Diyos na hindi tayo naglilingkod sa tao, kundi tayo mismo ay naglilingkod po sa Diyos. Naglilingkod po tayo sa Diyos. Kaya ang isang Kristiyano po, maging maalab, maging masipag sa maglilingkod po sa Panginoon. Kaya tingnan natin yung buhay po ni Solomon. Yung buhay po ni Solomon, tingnan po natin. So, meron po siyang tatlong katangian sa kanyang buhay nung siya ay naghahari sa Jerusalem. So, tingnan po natin sa Ecclesiastes. Tingnan natin yung tatlong posisyon na pinanghahawakan po ni Solomon.
Ecclesiastes chapter 1 verse 1. Ecclesiastes chapter 1 verse 1. Sabi po dito, ang salita ng mga ngaral na anak ni David, hari ng Jerusalem. So ilan po ang kanyang posisyon na ginagampanan dito? 3. Bilang isang anak, bilang isang ama kay David. Di ba po? And then, bilang isang mga ngaral ng Diyos. And then, bilang isang hari ng Jerusalem. Di ba? Bilang isang hari, busy. Tama po ba? Pero ginagampanan niya yung pagiging anak sa kanyang ama. Ginagampanan niya po ito. And then, ginagampanan niya rin po yung tungkulin niya bilang isang mangangaral ng Diyos. Di ba? Ginagampanan niya rin. And then, ginagampanan niya rin yung pagiging hari sa Jerusalem. Kaya ito po, busy po siya, pero ginagampanan niya po yung kanyang tungkulin. Kaya ganoon din po tayo. Kahit ano yung busy sa ating buhay, sana gampanan po natin yung tungkulin natin na ibinigay po sa atin ng Diyos. Ibinigay po ito sa atin, isang regalo po ito sa atin para magkaroon po tayo ng gantimpala po sa langit. Isang maganda po ito para po sa atin. Di ba? Si Solomon, busy din po siya. Pagbabasa po ng Biblia at sinishare niya rin po ito sa kanyang mga sinasakupan. And then, kapag may gera, nandoon siya. Di ba? Busy rin po siya. Pero ginagampanan niya po yung kanyang tungkulin. Kaya balik po tayo sa Mateo chapter 9. Mateo chapter 9. Verse 9. Mateo chapter 9 verse 9. So sabi po dito, habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin, at siya ay tumayo at sumunod sa kanya. So alam po natin ito na yung buhay po ni Mateo ay ipinaghanda niya ang kanyang sarili para po sa paglilingkod po sa Panginoon at sumunod po sa kanya. Kaya dito po mismo ay si Mateo ay pinaghanda niya po ang Panginoong Hesukristo sa kanyang bahay. So, sa Lucas chapter 5, sa Lucas chapter 5, sa Lucas chapter 5, verse 29, so sabi po dito, ipinaghanda siya ni Levi o ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang buhay at napakaraming maniningil ng buwis at iba pa na nakaupong kasalo nila. So sabi po dito, pinaghanda niya ng isang malaking piging sa kanyang bahay. At sino po mga kasama po niya? Mga matuwid po ba o yung kapwa niyang maniningil ng buwis? Kapwa niyang maniningil ng buwis. Kaya tayo po mismo ay kasama natin ng Diyos bandang huli at kasama natin sa hapag kainan at kasalo. Sino kasama niya doon? Yung mga taong makasalanan. Kaya dito po mismo, ipinaghanda po siya ni Mateo. Pinaghanda po ang Panginoong Hesukristo. Kaya verse 28, sabi dito, iniwan niya ang lahat, tumayo at sumunod sa Kanya. Nung tinawag siya ng Panginoong Hesukristo, iniwan niya lahat at sumunod po sa Kanya. And then, pinaghanda ang Panginoong Hesukristo ng isang malaking piging. So, maaari ito si Mateo, nung time niya, at siya po mismo ay nagtatrabaho ng isang maniningil buwis, siya po mismo ay mayaman siya. Di ba? Dahil ganun na lamang po siya maghanda nung sumunod siya sa Panginoong Hesukristo. Malaki ang income niya. Di ba po? Pero sumunod po siya sa Panginoong Hesukristo. Kaya nakasulat din po sa aklat po ni Marcos, yung pangalan po ni Mateo. Di ba? Ano po pangalan niya doon? Levi o Levi. Yung pangalan niya po doon. Pero sa sarili niyang aklat, sa Mateo, yung pinapakilala niyo kanyang sarili na Mateo, hindi po Levi. Pero sa aklat ni Lucas at saka ni Marcos, siya po doon ay Levi. So, tingnan po natin sa Marcos chapter 2, verse 14. Marcos chapter 2, verse 14. So sabi po dito, habang siya ay naglalakad
nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa tanggapan ng buwis at sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumayo siya at sumunod sa kanya. So, bago ito nangyari, so maaari ito po mismo ay narinig po ni Mateo yung mga kababalaghang ginawa po ng Panginoong Hesukristo. Kaya tingnan natin sa Marcos, chapter 1, verse 21 at 32. Marcos, chapter 1. Marcos, chapter 1, verse 21. Sabi dito, nagpunta sila sa Capernaum noong araw ng Sabat, kaagad siya pumasok sa sinagoga at nagturo. Verse 32, pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at mga inalilihan ng demonyo. So, ito po, maaari narinig po ito ni Mateo, yung ginagawa po ng Panginoong Hesukristo. Kaya nung na-meet niya ang Panginoong Hesukristo at siya po ay tinawag, kaagad po siyang sumunod. Kaya verse 1, chapter 2, verse 1, sabi dito, chapter 2, verse 1, nang siya magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Diba po? So, maaari ito po ay narinig po ni Mateo na kumalat po yung balita patungkol po sa Panginoong Hesukristo. Kaya nung na-meet niya, kagad po siyang sumunod. Lalong-lalo na, nung pinagaling po ng Panginoong Hesukristo po yung lumpo, na buhat-buhat po ito ng apat niyang kaibigan at dinala po doon sa harapan po ng Panginoong Hesukristo. Kaya, balik po tayo, Mateo chapter 10, verse 38. Mateo chapter 10, verse 38 at 39. So sabi po dito, at ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawala nito, at ang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. So lahat tayo ay minamahal po ng Diyos, kagaya po ni Mateo. Pero sabi po, at ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay na mawala nito, at ang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. So tingnan po natin. Ito pong Biblia, nakasulat po dito lahat ng mararanasan ng lahat po ng mga Kristiyano. Meron pong mabigat na mararanasan. Tama po ba? Meron mabigat. Ito po mismo ay pasan-pasan po natin lahat. Sino po ang katulong natin? Yung Diyos po mismo ang katulong po natin. Narito ang kahirapan, kapighatian, and then pagdurusa, sakit, kahirapan, narito lahat. Pasan-pasan po natin. Kung hindi natin ito kayang dalhin, hindi natin ito kayang basahin araw-araw. Bakit? Di ba po? Hindi natin kayang basahin araw-araw. Pero sabi po, kung kaya natin itong dalhin yung sarili nating cross hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo at makaharap tayo, ano pong sabi? Sabi dito, at ang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, makakatagpo nito. Diba po? Makakatagpo tayo ng biyaya po ng Diyos. Makakapiling po natin yung Diyos. Kaya si Lucas, si Mateo, at saka si Pablo, so lahat ng meron sila ay iniwan nila lahat. Magandang trabaho, sumunod po sila sa Panginoong Hesukristo. Pero hindi ko sinabi, kayo ay iwanan niyo po yung trabaho po ninyo. Pero sinasabi ko po sa inyo na unahin po yung Diyos sa ating buhay. Unahin po yung Diyos sa ating buhay. Sa Roma chapter 8, so tingnan po natin. Roma chapter 8, verse 17 hanggang 18. Roma chapter 8, verse 17 hanggang 18. Sabi dito, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga
kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtiis tayong kasama niya upang tayo maluwalhating namang kasama niya, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kasalukuyang mahayag sa atin. So sabi dito, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay, sabi po, kung tunay ngang nagtiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Kung tunay tayo'y nagtiis sa lahat ng nararanasan natin sa buhay Kristiyano. Di ba? Narito lahat sa Biblia yung mga kailangan nating tiisin sa buhay natin bilang anak po ng Diyos. Kaya dito po mismo sinasabi, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatian mahayag sa akin. Ibig sabihin, lahat ng mararanasan natin, wala pa yan sa nagawa ng Diyos para po sa atin. Wala pa yan. Yung paglilingkod natin, wala pa yan sa sakripisyo na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya ano pong sabi? Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kasalukuyang mahayag sa atin. Kaya kulang pa yan, yung sakripisyo natin. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, sabi po, makakasama tayo at makakatagpo tayo sa piling po ng Diyos doon po sa kanyang kaharian. Ganun po yung kanyang pag-ibig para po sa atin. So kailangan, lahat ng mga pagtitiis, sabi po, tayo po mismo ay manatili sa pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya sa Gawa, chapter 14, tingnan po natin sa Gawa, chapter 14. Gawa, chapter 14, verse 22. Gawa, chapter 14, verse 22. So, basahin po natin ng sama-sama. Na pinalalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya at sinasabi na sa pamamagitan ng maraming mga kabigatian ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ano pong sabi? Kailangan manatili tayo sa ating pananampalataya na sinasabi sa pamamagitan ng maraming kabigatian ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya kung marami man pong dumarating sa ating buhay kapigatian, wag na wag po natin tatalikuran yung ating pananampalataya. Dahil ito po mismo ang dahilan, ito po mismo yung part ng Kristiyanong pamumuhay natin na dadaan tayo dito para makarating po sa kaharian po ng Diyos. Alam ng Diyos yan, na tayo po mismo ay darating sa mga pagdurusa, sa mga pagsubok, sa mga kapigatian. Alam po yan ng Diyos. Kaya sa ikalawang Korinto, chapter 6, verse 9 hanggang 10, sabi po dito, waring may hindi kilala, gayon may kilalang kilala, tulad sa naghihingalo at narito kami ay buhay, gaya ng mga pinarurusahan, subalit hindi pinapatay, tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ang marami, gaya ng walang pag-aari, gayon may mayroon ang lahat ng bagay. Sabi dito, kung tayo po mismo ay nalulungkot, tayo po mismo kabaliktaran yan, sa harapan ng Diyos tayo ay magiging maligaya. And then, kung tayo po ay pinarusahan dito sa mundong ito, kabaliktaran po niyan, tayo po mismo ay payapang mamuhay sa kaharian po ng Diyos. Kung waring pinapatay tayo sa mundong ito dahil sa mga pag-uusig, pero kabaliktaran po niyan, mabuhay tayo sa piling po ng Diyos. Kung tayo po ay mahirap dito sa mundong ito, na parang wala tayo na lahat ng bagay sa mundong ito, pero sa harapan po ng Diyos, mayaman tayo sa harapan po ng Diyos. Yun po dito ang sinasabi po para po sa atin lahat. Kaya, ikalawang Timoteo, chapter 1. Ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 12.
Ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 12. So sabi po dito, at dahil din dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan at ako'y lubos na naniniwala, maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Kaya yung mga apostol at yung mga naglilingkod sa Panginoon, sabi po dito, dahil din dito ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito. Di ba? Yung binasa natin kanina, lahat yon na parang sa harapan ng mga tao ay wala tayo noon. Pero sa harapan po ng Diyos ay meron po tayo noon. Kaya sabi dito, gayon may, hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan. Kilala natin ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Tama po ba? Kilala po ba ninyo yung Diyos na pinaglilingkuran po ninyo? Kilala po ninyo? Yes. Kaya sabi dito, gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan. At ako'y lubos na naniniwala, may ingatan niya ang aking pinagkakatiwala sa Kanya hanggang sa araw na iyon. Hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Lahat na pinagkakatiwala natin sa Kanya, yun po mismo, alam po yan ng Diyos. Kaya balik tayo Mateo chapter 16. Mateo po, chapter 16. Mateo chapter 16, verse 26. Mateo chapter 16, verse 26. So sabi mo dito, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makakamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang buhay, o ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay. Kaya doon po mismo, nagbago po yung pananaw ni Mateo nung nakilala niya ang Panginoong Hesukristo. Oo nga naman, kung magpapayaman ako sa mundong ito, ano ang maiharap ko sa harapan ng Diyos? Kung makakamtan ko naman ang lahat ng kayamanan dito sa mundong ito. Kaya ito po ang sa dulo, ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Simula nang naligtas tayo, mga brothers and sisters, ano ang ibibigay natin sa Diyos? Simula nang tayo'y maligtas. Yun po dapat, isipin po natin, ano nga ba ang ibibigay ko sa Diyos? Ano nga ba? Kaya kayo po mismo ang magbigay ng panata niyan sa Diyos kung ano ang paglilingkod na gusto ninyo maibibigay po sa Panginoon. Kaya ito pong nakita po ng mga Fariseo doon po kay Mateo. Kaya Mateo chapter 9, verse 11 at 12. So punta po tayo. Mateo chapter 9, verse 11 at 12, sabi po dito, na makita ito ng mga Fariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit nagkikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Ngunit ang marinig niya ito, ay sinabi niya, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng magagamot, kundi ang mga may sakit. Di ba po? Ano po sabi? Hindi ko kailangan yung mga matuwid. Hindi ko nangangailangan yung mga matuwid, kundi yun po mismo yung mga makasalanan. Yun po mismo ang mga makasalanan. Kaya dito po mismo dapat ang isang Kristiyano mag-ingat po tayo. Dahil dito nakikita po tayo, yung buhay po natin, ng mga taong unbelievers, yung mga taong hindi naniniwala po sa Diyos. Ito po yung kanila nakikita na sinasabi, nang makita ito ng mga Fariseo, sinasabi nila sa kanyang mga alagad, bakit nakikisalo ang iyong guro sa mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Kaya tayo po hiniwalay na po tayo ng Diyos sa sanlibutan. Kaya doon po mismo, dapat humiwalay po tayo sa takbo ng mali ng takbo ng sanlibutan. Kaya dito, verse 11, chapter 11 po, verse 28 to 29. So sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. So sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay. So dito po mismo, nakikita po ng Diyos, yung ating espiritu noon ay nanlulupaypay dahil malnourished.
Dahil kulang sa salita ng Diyos. Kulang sa salita ng Diyos. Kaya tayo po mismo, lumapit tayo sa Diyos at bibigyan niya tayo ng tunay na kapahingahan. Kaya naalala po ba ninyo, nung last Wednesday sermon, ano po sabi ni Pastor Juan Ray? Bakit may araw at gabi? Ha? Dahil sa araw, pagod tayo sa trabaho. Di ba? Sa gabi, kailangan natin magpahinga para manumbalik yung kalakasan po natin para ulit sa panibagong araw. Ganon din po. Di ba? Kailangan natin ito sa buhay po natin, yung kapahingaan ng ating espiritu, yung ating kaluluwa sa piling po ng Diyos. Kaya sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo ay may magpapakumbabang puso at makatagpo kayo ng kapahingaan para sa inyong mga kaluluwa. Kaya natagpuan na po natin lahat ito. Natagpuan na po natin ito lahat. Kaya sabi, matuto tayo sa Kanya. Huwag po tayong lumayo. Kaya, 2 Pedro, chapter 3. So, kailangan po, yung buhay po ng isang Kristyano ay mas makikilala pa natin ng Diyos at lumago po tayo mula po sa Kanya. 2 Pedro, chapter 3, verse 18, sabi po dito, subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw na walang hanggan. Amen. So sabi, lumago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Dahil hindi pa po yun sapat. Yung pagkakilala natin sa Diyos, yung namatay siya para sa ating mga kasalanan. Kundi mas lubos pa po natin kilalanin kung ano ang nais ng Diyos para po sa ating buhay. Para mamuhay tayo na naayon po sa Kanya dito po sa mundong ito. Kaya Filipos chapter 1, Filipos po chapter 1, verse 27, Filipos chapter 1, verse 27. So sabi po dito, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na higit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harapan ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo na ako'y nanindigan sa isang espiritu na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Ito po yung gawain po natin, di ba? Tayo po mismo namumuhay at karapat-dapat sa Ebanghelyo po ni Kristo. Kaya si Mateo, si Marcos, si Lucas, si Juan, sila po mismo ang nagpapatutuo sa Panginoong Hesukristo. Si Apostol Pablo, yung mga ibang mga apostol na babasa natin na nagpapatutuo sa Panginoong Hesukristo. Kaya isa po tayo doon na magpapatutuo ng magandang balita sa lahat po ng mga tao. Sa lahat po ng mga tao. Kaya last verse po, Awit 133. Awit po, 133. Verse 1 at 3. Awit 133, verse 1 at 3. So basahin po natin ito ng sama-sama. Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Ito ay gaya ng malamig na langis mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas ni Aaron at tumutulo sa laylayan ng kanyang damit. Ito ay gaya ng hamog sa Hermon na pumapatak sa mga bundok ng Zion, sapagkat doon iniutos ng Panginoon ang pagpapala, ang buhay magpakailanman. So sabi dito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Kaya yung past natin, 2024, so sana ngayong 2025, mag-start po tayo na meron pong tapat na puso sa bawat isa na lubos na magkakapatid na sama-samang namumuhay. Yung past is past. Dahil tayo po mismo lahat ay hindi pa po perpekto. Nakakagawa man po tayo ng kasalanan sa harapan po ng Panginoon, pero tayo po mismo ay naglilingkod
sa Panginoon. Kaya sana tayo po lahat ay kagaya nito sa verse na nabasa po natin, na napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Hindi po yung turo-turo, kundi sama-sama tayo mamumuhay hanggang sa pagbabalik po ng Panginoong Hesukristo. So hanggang dito lamang. So lahat po tayo yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na iyong ibinahagi po sa amin, yung buhay po ni Mateo, kung paano po siya sumunod at kung paano niyo po siya binago sa kanyang buhay. Ngayon po, Panginoon, ay patuloy po kami namumuhay sa iyong harapan po, Panginoon, bilang iyong mga anak, at tulungan niyo po kami na maging matuwid po sa iyong harapan, at yung aming kalikuan ay patuloy niyo po kaming ituwid sa lahat ng ito. Maraming salamat po sa pinagbubulayan po namin sa iyong banal na salita sa oras na ito po, Panginoon. Naway tulungan niyo po kami na isapuso po namin at isabuhay po namin ito. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, naming Panginoon na tagapagligtas. Amen. So maraming salamat po.